Okay pa ba kayo? Gusto niyo bang marinig ang latest? Hi! Good day everyone! Handa na ba kayo sa aking susunod na vlog na tungkol sa mga negosyong walang lugi? Yes! Meron ba nun? Ang vlog na ito ay tungkol nga sa mga klase ng negosyo na walang lugi at kung paano mo ito masisimulan agad-agad. Ako po pala si Angelica Manindiga Mayo or mas kilalang Angel Tamayo, your angel in doing business. Ako po ay isang entrepreneur at business owner na may 10 years of experience doing business in an up and down market. Ako po ngayon ay full-time nang nagnenegosyo sa Pilipinas. Pero bago yun, ako rin ay naging isang mahabang full-time employee hanggang sa pinagsasabay ang pagiging empleyado for almost 7 years din before ako nag full-time sa pagnenegosyo. Ngayon nga, yung third business namin na consulting business with business registration, statutory registration, offering virtual office and accounting and taxation compliances that we offer for entrepreneurs and startup because marami na rin tayong mga na-register na negosyo dito sa Pilipinas at minamanage. Nais ko ibahagi sa inyo ngayon sa vlog na ito ang tungkol sa mga negosyong walang lugi at madali lang i-set up. Handa na ba? Okay. Ano pa yung mga mayon? Number 1, starts with letter J. Mga just in time, mga JIT services. Ito yung mga service that offers solutions to every specific problem. Yan. Ano ba yung mga yon? May two things. One is the professional base, which is ito yung mga engineering, graduate of engineering courses na may mga certificates or mga certified and mga licensed professionals like civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. Kung mapapansin mo, we need those services sa civil na lang. Sa pagpaplano ng pagpapatayo ng isang building or even the residentials, kailangan natin ng pirma nila and kailangan natin their layout and their services nga. Nire-render natin yung services nila. Like also the architect. Kaya mayroong mga structural engineering firms yan. May mga firms na nagpo-provide ng mga ganyang services to execute the constructions for mapa-public man yan or commercials, structure buildings, mga itatayong infrastructures. We need their expertise, diba? They start with earning those titles. Pinaghirapan din nilang makagraduate. Meron silang diploma, pinaghirapan, makapasa sa board exam, and to be called as engineers. Hindi mo naman makukuha yung title na engineer or architecture or doctor, may PhD sa mga dulo ng pangalan or pagiging attorney. Siya yung number 1 sa akin na wala talagang kalugi-lugi sa negosyong yon. Kapag nagtayo ka ng mga firms na ganon. Sa accounting din, accountancy, 2 years experience, 3 years experience, and you can have your own firm. Sinasabi ko nga, ang negosyo is not for all. Yan, ang katotohanan. Walang lugi dahil magsara man yung firm, you still have your profession and you can still provide those services. From the very start, dun ka skilled. You provide that services to your profession. Diba? So, you're continuously developing and improve. Ang lisensya kasi natin or yung mga
SRC, yung mga dumaan ng board exams, is dumadaan yan ng continuing development program or continuing educations. For me, pag nagtayo ka ng firm, ng sarili mong negosyo out of your profession, is that wala talagang kalugi for that. So, yun yung tinatawagan ng mga just-in-time services. You earn experience from another firm, from another business, from your employment, going to your own negosyo. Minsan nga, yung iyong employer pa ay nagiging customer pa natin or supplier. O, diba? Nakabuild ka na ng connection while having that profession and experience. For the doctors, they can have ng maliit na clinic for the meantime hanggang sa maging ospital, maging malaking ospital. Same with, di ka graduate ng ganito, you just have your experience. You can still create a business na walang lugi because pre-na-practice mo and you're still continuing to educate yourself, mag-improve, umattend lalo ng mga seminars and trainings, you stay relevant. So for me, ay negosyong walang lugi. Diba? And what's the second? Starts with the letter O. Or yung tinatawag ko ng mga over-the-counter products. Siyempre, madali yun negosyo. Madali yun i-set up because you just have to buy. Again, kung employed ka, you can do this on the side. Yung ngayon na may online business na, may e-commerce, and you can just post a product, create an FB page, or meron na tayong mga platforms, mga online platforms like the Lazada, TikTok, Shopee, and other platforms as well. Kung malawak na yung network mo or nag-uumpisa ka pa lang, you can buy the product and sell it. Or sell the product, then you buy. Then what you promise to your customer, then provide mo sa takdang araw na sinabi mo at the right price, quality, and affordable product at the right time. Yan. Walang kalugi-lugi sa part na yon kasi for sure, yung product na ino-offer mo is something that could solve a problem. Like skincare, may specific niche, yung mga maraming skin problems. Yan. So, ang dami mong pwedeng i-offer na products. Or depends naman din sa mga pangailangan or wants ng customer. Maliit lang yung puhunan dito. Or most of the time, it's your time yung kailangan na puhunan dito. And a little creativity. Kasi nga, nandyan na yung mga free platforms. But of course, those platforms na nga ngayon ay need na ng mga registration. Yan, and the bank accounts. Kung hindi mo nga mabenta yon ay for sure, gagamitin mo siya. Diba? Walang talo. Kasi hindi ka nalugi. Next is letter B, buy and sell of businesses. The combination sa akin ng service tsaka ng products. So, if you're into sales, there's pre-sale, there's postpaid. So, pag combination mo yung product and services, you know na makakatulong for your market. For example, sa amin, I can sell businesses. Pinagsamang product and services because may mga clients ako na into franchising, may mga clients ako when they want to expand the business or they are migrating, papunta sila ng ibang bansa and they no longer want to continue the business. The other option is either i-close yung business or ibenta yung negosyo. Kasi kung kumikita naman yung negosyo at malaki yung market na napagsisilbihan, negosyong walang lugi. Yan. Ito rin yung type na gumagana ng negosyo. Of course, mas malaki yung setup cost or yung pre-operating expenses. But hindi ka na mag-start from scratch. So, again, pag pinagsama-sama natin yung mga sinabi ko, diba, na mga negosyo na walang lugi, is makakabuo tayo ng job, J-O-B, or in Tagalog, trabaho.
Kasi part of it, kaya ka magnenegosyo dahil mas marami tayong tatrabawin. Yan ang katotohanan sa likod ng pagnenegosyo. Oo, boss ka, ikaw masusunod. Pero, para masunod ka, ikaw muna ang tatrabaho sa lahat ng yon. Unless may pampasahod ka na, 'di ba? So, boss mo na sarili mo, trabahante mo pa ang sarili mo. Kaya yan, job. We create, kung isa ka sa naniniwala that entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas is truly dahil ang mga entrepreneurs, tayo yung mga nagkikreate ng job. Mga trabahong na kitaan natin ng potential or makakatulong. So, yon ang mga klase ng mga negosyong walang lugi. Wala naman talagang lugi sa pagnenegosyo. Dalawa lang yan. Nalugi dahil hindi mo siya naisalin sa iba or hindi mo siya natrabahong malupit. Or talagang sumuko ka na. Yun yung talagang lugi. Pero hindi ka nalugi when it comes sa experience, sa learnings. Kasi for sure, mahal naman talaga yung investment sa pagnenegosyo. Ang puhunan natin, it's our time, the experience, the learnings. Yung pera nga is part of it na lang. Kasi pwede ka naman magsimula talaga ng negosyo na maliit lang yung capital or kakailanganin natin. O minsan, makakapagsimula talaga tayo ng negosyo kahit walang pera. Okay? Basta meron tayong skills and willingness to serve our target market. I want to share the Bible verse na inspiration ko for this vlog and for this topic is the 2 Corinthians chapter 9 verse 8, which is, "And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work." So that's it. Talagang tayo ay magtrabaho at magbigay pa ng mga trabaho para sa iba na makakatulong at mapapaunlad natin yung ating negosyo at yung community na binubuo natin at tinutulungan at sinusuportahan. Kaya, join me to be a better Filipino citizen and as entrepreneur na lumalaban ng tama. Also, to make this country a better place for the future generations. That's all. If you have questions or comment ka naman ng malupit dyan, ideas mo din, ano yung mga negosyong walang lugi. Maraming salamat po. God bless and always remember that there is good, better, and best ways to execute things. And know that mahalaga ka. Paalam!